So, ayun mga kabady, welcome back sa aking YouTube channel at panibagong araw, panibagong reaksyon tayo sa mga tao na mga walang magawa kundi gumawa ng issue. Wala namang masama sa mga comments mo pero minamasama nila dahil sa kasamaan nila. Kaya, tara let's go mga kabady, huwag na natin patagalin to. Tara! So ngayon mga kabady, gusto ko lang reaksyonan tong live ni Hasa26 TV Zia. Dumaan to sa sa YouTube ko. So hindi ko in-expect na kinontent niya pala ako at napag-usapan pala nila ako doon on live dahil doon sa comment ko sa live ni Ate Ka-Foodie nung mga 2 days ago, 3 days ago. So pakinggan natin siya mga kabady. Ako isasagot lamang sa kung ano man yung mga salita na bibitawan niya dito. Ngayon na tayong umpisa pa lang pumipiyok na. Barado yung lalamunan. Nabihira. No, ayan, mag-comment po kayo, ating babasahin at bigyan natin ng opinion, no? Kasi po, ito po ay hindi po, talagang hindi pa na po talaga titigil yung issue. Kasi may basbas at may pagpupost pala. Pinupost nila na patuloy nilang sisirain ang pamilya Bataliro. Ay ito naman po si Nanay Nanay Hazel, ay hindi din naman po siya mapakali. Ba't talagang sasagot siya, di ba? Nako, intro mo pa lang. Palpak ka na. Ano pa kaya ang mga kasunod na bibitawan mong salita about doon sa comments ko? At ano kaya yung susunod na maging opinion mo about sa comments ko na yon? Kaya continue natin to mga kabady. Sasagot siya. Ayan. Patamsak po, no? Ayan, magkape muna habang nagla-live tayo. Mag-breakfast muna kayo dyan, habang nagla-live tayo hanggang nagsi-kumarites. Ayan po, no? At ayan, mag-ano po tayo, magkape-kape po muna. Ikaw, be, magkape ka na, Vicentia. Dahil may may utos po pala na hindi titigilan ng pamilya Bataliro. Naku, isa ka pa. Chismosa ka na. Hindi mo pa sinisigurado bago mo pag-usapan yung tao dyan sa social media mo, bago nyo pa pagtatawanan dyan. Naku, Hasa. Sayang naman yung pangalan mong Hasa. Kung utak mo hindi mo hinahasa, para na tumalas yan. Di ba? Ang aga, ayan po, ang aga ba na ano po? Oo nga, ang aga-aga, chismosa ka na, mali-mali pa. Bulol-bulol ka pa. Nata ni tanda, bib. May kaibigan po si Ma'am Nika doon. Ang pangalan po niya ay Federico Santos. I-video ko po. Kung lang naman. Diba? Shout out mga kagwapa. Ayan, sige. Diba? Ngayon, ito po si Tumboy. Ayan, si Peldian Balag. Okay, tamo lang. Nakichismis ka na, hindi ka marunong magbasa. Intro mo pa lang mali-mali na, pati pagbasa mo sa pangalan ko, Philjan Vlog. Ano magkabigkas niya? Chismusa na, bubo pa to. Ano sabi niya? Ulitin. Ito po si Tumboy. Ayan, si Philjan, hindi Philden. Umpisa pa lang. Palpak ka na. Peldian Balag. Ha? Philjan Vlog? Ano ba talaga? Kung babanat ka sa tao, ayusin mo yung pananalita mo. Na, babanat ka na lang. Bumabalik ko pa dila mo. Mayroon po pala itong basbas. Mayroon po palang pagpupursige, talagang sisirain daw. Grabe ka naman. Paano mo na sigurado? At paano ka nakakasigurado na may basbas yan para sa paninira? May ebidensya ka ba? Ha? Sa sinasabi mong yan? May patunay ka ba na pwede mong ilapag? O nagbabase ka lang sa comments dahil yung mga taong na-mention ko doon ay sadyang may galit at inggit ka doon? Dahil lang sa comments ko na yon na na-mention ko yung mga pangalan ng mga taong nakasuporta sa akin dito na Kalingap Reactor, gagawan mo ng issue? Chismosa ka nga naman. Napakaaga pa, nag-live ka na para gawin mo para pag-initan mo ko dyan. Ano, kamusta? Uminit ka ba? Pambihira ka. Para saan yung pangalan mong Hasa kung yung dila mo? Baloktot, hasain mo muna. Diba may basbas daw po sa mga reaktor at mismo po si Kuya Bal ang Oy, ikaw ha? Chismosa ka, mali-mali pa.
wala ako nabanggit or na-mention doon na pangalan ni Kuya Val na nagpo-push sa akin. Ikaw, klaseng babae ka. Ito, totoo. Ganyan katalas yung uso mo, balagbag naman yung dila mo. Yan ba kapag may nunal ka sa labi? Ganyan pa kapag may nunal ka sa bibig? Matalas na yung uso mo, mapurol naman yung dila mo, bago mo banatan yung tao. Opo ba to? Sanya, shout out po, good morning. May pagpupursige. Kung sa Bisaya, push. O, yung porsige, sa Bisaya, hindi yan posh. Tulod ba? Tulod. Yung pagporsige, magkaiba. Yung words ng porsige, sa pag-translate mo sa English na pag-push. English yung push. Naku po. O, ibalik natin mga kabady. Sabi po niya dito, may pag-uutos. Oy, wala akong sinabi. Magkaiba ang nag-push sa nag-utos. Di ba pag nag-push ka, itutulak. Yung pag-utos, yung uutusan mo. Asan yung utak mo? Naku po. Pakinggan natin mga kabady yung sinasabi niya ha. May pagpupursige. Kung sa Bisaya, push. Hasa? Okay ka pa ba? Pagpupursige. Kung sa Bisaya, push. Ang tanong ko sa'yo, ang push ba, Bisaya yan? Di ba yung Bisaya? Kapag push, gintulod ba? Kung sa Tagalog, tinulak. Hindi yung pursige sa Bisaya. Push, Push. Pinupush. Siya, Ulit-ulit pa siya mga kabady. may Oh. pagpupursige. Kung sa Bisaya, push. Push. Pinupush. Siya, nasirain si Nanay Hansel. Grabe ka naman. May sinabi ba dyan sa comments ko? Ikaw talaga, chismosa ka. Walang bawa. Certified chismosa ka talaga. Yung comments ko, walang ganyan. Para dugtungan mo. Kung sa bagay, wala namang chismosa na walang nagbabawas sa kwento, kundi dagdag lang. Diba? Hello po siya. Ayan po, Ayan, ingat po natin mga kagwapa. Si Ses Erma na hindi titigilan. Gusto ninyo mga kagwapa malaman kung sino ang nasa likod ni Tibo. Grabe. Nangikayat pa siya ng kachismosa niya. Gusto niya ba malaman mga, ano sabi niya? Gusto ninyo pong malaman kung sino nga po ba ang nasa likod ni Tibo. Grabe, di ba? Nangihikayat pa siya ng mga chismosa niya. Gusto niyo bang malaman kung sino naghihikayat dito sa Tibo? Ikaw, kung gusto mo maging chismosa, mag-isa ka, hindi yung mang-inganyo ka pa. Grabe naman. Gusto ninyo mga kagwapa malaman kung sino ang nasa likod ni Tibo. Grabe po, hindi ko akalain pati Oo, grabe po. Grabe, umpisa pa lang, supalpal ka na. po pala. Itong taong to, nag-uutos na hindi titigilan ang mag-ina. Paano mo nasabi nga, at ano yung pruweba mo, na dahil sa mga taong na-mention ko, na pinupush nila ako na hindi titigilan yung si Hansel na yan, Hansel, Biscuit, Fita, Bravo, Crackers, Rebisco, ano pa? Ikaw kung ano-ano mga ginagawa mong kwento para lang may mapag-usapan din sa live mo. Bakit? Purdoy ka na din ba? Para gumawa-gawa ka na lang ng kwento at issue para lang may mapag-usapan dyan sa social media mo? Mga ladkad ka ng tao? Para siraan? Para dagdagan yung kwento na hindi mo naman alam at hindi mo naman kilala totoo yung tao? Ang lupit mo hasa, pakihasa ng utak mo para tumalas din. Damay pa, pati yung anak. Alam ninyo po, sa totoo lang, Isinga mo muna sipon mo. Masyado kang sinisipon. Masyado kang sinisipon ka gawa mo ng kwento sa akin eh. no, alam niyo sa totoo lang, ito po pala ay, ayan po. Ang bagal mo naman Grabe salita. naman po pala, pinupush pala siya na sirain. Grabe naman po, hindi naman yata makatao. Bakit? Yung ginagawa mong bang yan? Pakikichismis mo na dinagdagan mo pa yung kwento? Hindi, makatao pa ba yan sa palagay mo? Makatao pa ba yan? Yan ang tanong ko sa'yo. Yung ginagawa mo na yan, wala ka pang clarification, wala ka pang patanong, wala ka pang pag-analisa kung ano yung meron dyan. Hinuhusgahan mo agad yung tao. Kinontent mo agad yung tao para mapagkitaan mo. Makatao ba yung ginagawa mo din sa akin? Yan yung tanong ko sa'yo, Hasa. Bago mo ko batuhin na hindi makatao yung ginagawa ko, isipin mo muna yung ginagawa mo din sa akin kung makatao din ba yan? Diba hindi naman po yata makatao ang ginagawa po ninyo sa Kalingap?
Sa ano pong pandahilanan kung bakit po kayo ganyan? Sa ano din kadahilanan mo para ganyanin mo din yung katulad ko? Na hindi mo pa alam yung buong kwento. Bato ka na ng bato. Nilive mo pa dyan sa YouTube mo para mapag-usapan mo, para pagkitaan mo. O diba? Ay, si Kuya Armagal, bakit? Bakit mo binakit? Bakit po ninyo ito ginagawa, Kuya Bal? O pangalan mo ito, ewan ko lang kung ito. Kita mo, hindi ka pa nga sigurado? Kuya Val, di ko pa alam kung ano. Ba't mo dinadawit dyan si Kuya Val? Sa comment ko na yan, na kung saan wala namang pangalan ni Kuya Val dyan. Ikaw talaga, baka pwede yung nunal mo dito, ilipat mo dito sa sentido mo, nang tumalas yung isip mo, na matubuan ka ng Espiritu Santo, para tumama yung mga pinagsasabi mo. Dugtong ka ng dugtong kay Kuya Val. Wala namang comment ako dun about kay Kuya Val. Nako, klaseng babae ka. Yan lang ha, yung nunal mo dito sa labi para para magamit mo ng tama. Wag mo dito ipastay sa labi mo, ilagay mo dito sa sentido mo para konektado sa utak mo para gumana yan sa tama. Ito po yung tunay niya account eh. Oo, wala naman akong fake account katulad nyo eh. Ha? Oh, may pagpupost. Si Pildian Vlog. Ha? Pinupost din ako ni Kuya Bal Santo. O, kita mo? Walang Kuya Bal dyan. Huwag kang ganyan. Walang Kuya Bal dyan. Ilan na kayo nag-content about sa comment ko na yan kay Ate Kafudi? Walang pangalan ni Kuya Bal dyan. Magdahan-dahan ka. Nako, hasa. Pakihasa ng utak mo. Huwag yung uso mo. Oh, ayan, ni KSM. Nikki SM. Pinupost po ako ni Kuya KSM. Kuya Marsano. O, kita mo? Marciano TV, hindi Mansano. Oh, KSM. KSM. Hindi pala dito si Kuya Bal. Wala pala dito. O, diba? Tanga ka? Mabilis ka maggumawa ng issue, mabilis kang mag-content sa akin. Dagdagan mo ngayon, binabawi mo pa. Ano yan? Laban bawi? Hoy, mag-left and right ka din, hindi lang yung atras sa banti ka. Nabitawan mo na eh. Oh, at Kuya Marsano, Tita Insi, Ate Marilyn TV, Ate Bupel, Papa Sider at Kuya Mel. Ay bakit nasali si Kuya Mel dito? Alam ko. Bakit nasali si Kuya Mel dyan? Natural. Nagsusupport din siya sa YT ko. Kita mo? Nagtataka ka sa comment ko na nagbabasa ka na dyan kung bakit nandyan si Kuya Mel. Pero hindi ka nagtataka kung bakit mo nababanggit si Kuya Val dyan na wala naman sa comment ko dyan. Bugok ka. Hindi ito gawain ni Kuya Mel eh. Hindi ugali ni Kuya Mel, mang-utos. O diba? Dyan pa lang. Ikaw mismo kilala mo yung mga taong nandyan sa na-mention ko. Si Kuya KSM, Kuya Marciano TV, si Ate Marilyn Pablo, si Tita MC, si Papa Shider, si Kuya Mel. Dyan pa lang eh. Napapaisip ka na yung tao dyan na kilala mo, hindi naman niya gawain. Pero bakit ang bilis mo magbitaw ng usapin para i-content mo ko dyan para bigyan ng issue yan? Dapat, may kilala ka dyang tao na hindi naman niya pala gawain yan, dapat inisip mo muna. At dapat nakapag-isip ka muna bago mo husgahan yung tao batay lang sa kinoments niya na puro lang naman pangalan. Yung na-mention dyan dahil sa pagpupush sa akin. Hindi mo pa alam yung buong kwento dyan eh. Hinusgahan mo agad ako? Pinagkitaan mo agad ako, hasa? Anong klaseng tao ka? Makatao ka pa ba? Kasi dito din si Kuya Mel, sa totoo lang si Kuya Mel, galit din po si Kuya Mel dati sa yung kay Rina. Totoo ba ito? Totoo ba ito na si Kuya Mel nag-uutos na ipupush? Nasirain po? Imposible. O diba? Diyan pa lang, sa mga nakita mo at mga nabasa mong tao kung sino yung nagpupush sa akin, dapat pinag-isipan mo muna ng mabuti bago mo ako hinusgahan at bago mo ako dyan kinaladkad sa live mo para pag-usapan at pagkitaan mo. Yan nga ang mahirap sa inyo mga chismakers kayo. Ang tatanda nyo na, pero hindi kayo nag-iisip. Mag-isip-isip din muna kasi kayo bago kayo magpalabas kung ano yung opinion at reaction nyo sa tao. Hindi nyo pa kilala, hindi nyo alam yung buong kwento dyan sa kung ano yung nakita nyo. Nagkakamali ka po, Tumboy. Ha? Oy,
Ano sabi niya mga kabady? Kasi dito din si Kuya Mel, sa totoo lang si Kuya Mel, galit din po si Kuya Mel dati sa yung kay Rina. Totoo ba ito? Totoo ba ito na si Kuya Mel nag-uutos na ipupush? Nasirain po? Imposible. Pagka nagkakamali ka po, Tumboy. Sino yung nagkakamali sa atin, Thunders? Ikaw matanda ka na. Sino ang nagkakamali sa atin? Sa umpisa mo pa lang, sa intro mo pa lang, mali-mali ka na. Tapos ngayon ako tatanungin mo, baka nagkakamali lang ako? O sadyang maling-mali lang talaga yung pagkahasa ng utak mo dyan? Kaya ganyan kapurol yung pag-intindi at pag-unawa mo. Yung mga sinasabi mo sa akin, bakit hindi mo itanong din sa sarili at sabihin mo din yan sa sarili mo? Ikaw mas matanda ka kaysa sa akin. Mas malawak yung pag-intindi at pag-unawa mo sana kaysa sa akin. Pero, ikaw mismo na mas nakakatanda sa akin, mas mapurol pa yung pag-unawa mo kaysa sa mas bata sa'yo. Yung nunal mo kasi, lagay mo dito, oh. Hindi yung dito. Kaya ganyan katalim na lang yung uso mo. Para gumawa-gawa at magdagdag ng mga usapin dyan para lang makaladkad mo yung tao. Ngayon, kay nakita ko, nasasagot ko to, sinong mapapahiya sa atin? Sige nga, sinong mapapahiya sa atin na nasupalpal ka ng mas bata sa'yo? Kasi si Kuya Mel po, hindi po ang ugali niya talaga ito namang utos. Diba? Ganon din naman sila Tita MC eh. Sila Kuya kay SM, hindi naman nila ako inuutusan na gumawa-gawa ng kwento o wag titigilan sa paninira si Hansel tsaka yung pamilya niya. Tinuturo lang nila sa akin kung paano yung proseso dito sa YT para ma-monetize din ako. Natural. Tuturuan nila ako kung paano mag-react sa kalingap ng maayos para maging maayos yung account ko. Hindi nila ako tinuturuan para sa ikakasira lalo ng pamilya ni Beyonce at ng Batalero. Alam mo kasi, kaya nyo nasasabi sa aming mga kalingap reactor na kami naninira sa pamilyang Batalero, bakit hindi nyo isipin? Sinong mismo ang sumisira sa pamilya nila? Sila mismong sumisira sa sarili nilang pamilya, hindi kami, hindi ako. Marami kaming reactor ng kalingap na nagre-react about dyan. Bakit sa akin mo pinupuntirya? Na porket may comment ako doon na pinupush ako ng mga tao na yan, ibig sabihin sa akin lahat yung mali, sa akin lahat yung bagsak, kung bakit nasisira yung pamilyang Batalero na yan? Bakit yung ginagawa ba nila, hindi ba nila kasiraan yan? Lalo na't nakiisa pa sila sa inyo na ang tatanda nyo na pero asan yung utak nyo? Sayang lang yung pangalan mo, nahasa, na yung bibig mo lang yung pinapatulis mo pero yung utak mo, pinupurol mo. Try mo kayang hasain yung utak mo bago yung bibig mo para na mas matalas pa yung utak mo para makaunawa ka kung ano yung tama sa mali. Imposible po, pero kay ano po, kay Bupel, pwede pa. Okay, kita mo kay Ate Bupel? Kita mo, mapanghusga ka? Nakita mo ba conversation namin ni Ate Bupel? Para husgahan mo agad siya ng ganyan? Si Ate Bupel, tinuruan ako niyan kung paano mag-edit ng mga thumbnail para gumanda yung thumbnail ko. Si Ate Bupel, pinupush ako niyan para sa watch hours ko din. Sila yan nagpupush sa akin na i-active ko yung YouTube channel ko. Nakita mo lang pangalan ni Ate Bupil, puhusgahan mo ka agad na ganyan yung tinuturo sa akin? Ganyan yung pupursigin nila sa akin? Grabe naman yung pag-iisip mo. Sobra namang advance yan. Kasi pwede pa. Diba? Pwede kay MC, kay Marilyn. O diba? Pati si Tita MC tsaka si Marilyn. Yan pa yung hinuhusga mo. Paano ka nakasigurado? Paano mamaya kung ilalatag namin yung conversation namin sa inyo at wala kayong makita na paninira, ano gagawin nyo? Sige nga. Kapag naglantara ng ebidensya at mapahiya kayo, ano gagawin nyo? Pwede pa. Kay Marilyn TV, Sider Marsano pwede pa, pero kay Kuya Mel, hindi akong kapaniwala, pati ito si ano po, si KSM. Kasi nga, yung utak mo kasi mapurol. Pinapatulis mo lang yung uso mo kung saan yung nunal mo. Mapanghusga ka. Makatao ka pa? Sa tingin mong ganyan na mapanghusga sa kapwa mo, sa tingin mong ganyan na dumadagdag ka ng issue, mas lalo mong pinapaapoy yung sitwasyon. Sa tingin mo yan, makatao ka? Kasi pagkakaalam ko, makahayop yung mga ganyan eh. So, ibig sabihin, hayop ka. Ibig sabihin po talaga, gaano ba kabigat yung galit po ninyo?
Gano'n ba kabigat ang galit ninyo dito? Ikaw, tanungin ko, gaano ba kabigat yung galit mo sa mga tao na kilala mo nagpupush sa akin para punteryahin mo ko dyan? Porket nagre-react ka lang sa kung ano yung pwede mo maging reaction at kung ano yung pwede mo maging opinion bilang isang tagahanga at nakasubaybay sa Kalingap, mabigat na ba yung kasalanan na yan? Wala na ba kaming karapatan na mga silent viewers ng Kalingap magbitaw kung ano yung opinion namin sa pangyayari? Kayo lang ba ang may karapatan na anti-Kalingap kayo magbitaw ng opinion ninyo about sa Kalingap na ikakasira nila? Maging patas kayo. Kung ano yung ginagawa nyo dito sa Kalingap, kung may supporter man yan si Viansig na katulad mong bobo, meron ding supporter yung Kalingap na nagbibigay din ng opinion at reaction nila. Hindi porket Kalingap tsaka si Viansay ang nandito sa gitna, si Kalingap Rab mananahimik lang, hahayaan lang ng supporter niya. Porket dito kay Viansay, nandyan kayo, gusto nyo kayo lang makapagbitaw ng salita. Kapag ang reactor ng Kalingap magsasalita, ang dami nyo kaagad katanungan. Maging patas kayo. Nasa social media kayo. Kung ayaw nyo mapag-usapan dito sa social media, mag-private kayo. Thumbs up ay, ito po, ingat pa. Hindi po ba ay ito po ay nakakadismaya? Ang alam ko po, hindi ito ugali ni Kuya Mel. Yan bang ginagawa mo? Hindi din ba nakakadismaya yan? Yung advance ka mag-isip pero sa mali naman? Hindi ba nakakadismaya yan sa'yo? Eto kay Marsano, kay KSM, Kay Ruben, KSM? yan maniwala pa ako na may pag-uutos. Hindi ka sure. Di ba? Pero grabe po, grabe na po sa totoo. Oo, grabe na po. Sa totoo lang. Umpisa pa lang kasi ng intro niya sa akin. Kung hindi pumapiyok, gumagawa-gawa ng kwento, gumagawa-gawa ng issue. Yan ba kayong mga anti-Kalingap dyan? Yung wala kayong mai-content na? Bumabase kayo dahil lang sa comments na hindi nyo alam yung kwento at yung buong katotohanan doon bago nyo kaladkarin para pag-usapan dito sa social media? Ganon ba kayo dyan? Kung lang ikaw din po nagpagamit ka. Oh! Ikaw, Tibo, nagpagamit ka. Pakinggan natin mga kabady. Ano sabi niya? Ulitin natin mga kabady, ha? Pag-uutos. Di ba? Pero grabe po, grabe na po. Sa totoo lang, ikaw din po nagpagamit ka. Ah! Ha? Paano mo nasabi na nagpagamit ako? May ebidensya ka ba? Yan yung sinasabi ko, yung nunal mo sa labi, ilagay mo dito sa utak, sa sentido mo, nang magkonekta sa utak mo, nang mahasa niya din yan. Hindi ka ba nag-iisip? Ang tagal na ng mga reactors na yan sa Kalingap at ang tataas ng subscribers nila, hindi mo ba naiisip? Kung nagpapagamit ako sa kanila, na napakababa pa ng subscribers ko nung nakilala nila ako? Kung ikaw sa sitwasyon nila, gagamit ka ba na nagsisimula pa lang sa pagwa-YT? Sa pagre-react sa Kalingap? Paano mo nasabi na nagpapagamit ako? Sige nga. Ano yung mapapala nila sa akin na ilan pa lang subscribers ko nung nagsimula ako mag-react sa Kalingap? 500 plus? Kung ikaw sa sitwasyon nila Tita MC, ni Ate Marilyn Pablo, ni Ate Bupil, ni Kuya Marciano, ni Kuya Mel, ni Papa Shider, ni Kuya KSM, sa ganyan, 500 plus subscribers pa lang ako. Kung ikaw sa sitwasyon nila, magsasayang ka ng oras dyan na gamitin yung account nyo, yung gagamitin mo yung tao. Kung ikaw sa sitwasyon nila, gagamit ka ba na nagsisimula pa lang na magre-react sa Kalingap? Ang tanong ko dyan, ano ang mapapala mo kapag gumamit ka nang nagsisimula pa lang? Mas maintindihan ko pa sana na masasabi mo na nagpapagamit ako sa kanila kung milyones na yung subscribers ko. Pero 500 plus pa lang ako nung makilala nila. Kasi 3 taon ko na tong account sa YouTube na hindi ako active dito. Kaya nakita nila sa Facebook yung mga pagko-content ko, pagre-react ko, doon na nila ako pinupush na bakit hindi mo gamitin yung YT mo. Mag-react ka sa Kalingap, mag-react ka sa mga angels para maiangat mo yung channel mo. Sayang yung sinimulan mo sa YT mo. Kung ikaw sa sitwasyon nila, kung nag-iisip ka, hasa,
Gagamit ka ba ng mas mababa na wala pang, parang butil pa lang yung account ko na yon? Gagamitin mo ko? Para saan? Ano yung mapapala mo sa akin kung ako yung gagamitin? Sige nga, na yung mga tao na andyan na nag-post sa akin, mataas na yung subscribers, kumikita na sila, ako. Nandito na sila sa taas, ako nandito pa lang sa baba. Bakit sila magsasayang ng attention sa akin? Kung gagamitin nila ako, ikakaangat ba nila? Kung ako yung gagamitin nila? Sige nga, mag-isip ka nga. Hindi mo kasi hinahasa utak mo yung bibig mo yung palagi mong hinahasa kaya puro ka chismis Tumboy, nagpagamit ka. Tumboy, nagpagamit ka. Nakita mo? Paano ako nagpagamit? Ikaw, chismusa ka na, mapanghusga ka pa. Pambihira. Oo, pambihira. Grabe talaga. Chismusa ka na. Tagagatong ka pa. May galit ka sa mga taong nagpupush sa akin. Tapos pati ako intrigahin mo dito? Sino ka? Po. Nag-message sa akin. Siyempre, nag-message. Pero pinapahiya mo sa nag-message siya is private. Di ba? Kung hindi ka pa naman pulpul at tanga. Kung nag-private message sa akin kung hindi daw ba ako pulpul at tanga, mas pulpul ka at mas tanga ka kisa sa akin. Alam mo kung bakit? Puro kasi kasinungalingan yung mga pinagsasabi mo dyan. Puro kasi katangahan din at kabubuhan yung mga sinasabi at binibitawan mo sa akin. Sino ang mas bobo sa atin? Sige nga. Ilagay natin. Nag-private message sa akin si Hansel, Fita, Bravo, Biscuit, Pita, Crackers, Rebisco. Ilagay natin ha. Nakita mo naman siguro kung ano message niya. Hindi pa mamahiya yun. Nag-message sa akin, hindi ko pa nasin yung message niya. Binlock na agad ako. Paano ko masagot at paano ko ipaliwanag sa kanya ang punto ko kung nakablock na ako sa kanya? Pupuntahan ko pa doon sa Bicol para lang magpaliwanag sa kanya, para lang sagutin yung sinasabi niya dahil binlock niya ako? Alam mo ba kung ano laman ng message niya? Kung sino ang mas bobo sa ating tatlo? Nag-message siya sa akin. Kung iniintindi mo yung message niya sa akin, hindi yun parte sa anak niya. Kundi yung message niya sa akin, yun ay parte sa anak ng tagahanga at taga-suporta nila na hindi ba naman isang dakilang tagang ina, pasiga-siga dito sa social media, gagamitin yung account ng anak niya. Ngayon, sino ang mas bobo at sino mas tanga sa atin dito? Maintindihan ko pa sana kung nag-private message sa akin kung about sa pamilya nila ang punterya niya sa akin, pero hindi, yung punterya niya about sa bata ng ibang tao na hindi niya naman kadugo. Sige nga, mag-isip ka nga. Ganyan na ba kabarado yung utak mo? Para ganyan na lang din kaliit ang pag-intindi at pag-unawa mo? Anong sabi po ni Nanay Hansel? Ano ang kasalanan niya sa iyo? Pero, anong ginawa mo? Ano ba ginawa Imbis ko? na pinaprivate ka sa pag-message ni Nanay Hansel, nilabas mo. Paano ko nga ilabas? Kung hindi man tanga yan si Hansel nyo, nag-message sa akin, hindi ko pa nga nasin, bakit niya ako binlock? Sino yung sa aming dalawa? Sige nga, alam mo kung nag-iisip ka, kung may gusto kang punteryahin sa tao, bakit hindi mo muna antayin na makareply siya sa'yo nang maintindihan mo at nang malaman mo kung ano din yung punto at sagot niya? At kung bakit ko pinost yun, para malaman ko kung fake account ba yun o hindi. At kung fake account man yun, nang i-content ko yun kung ano man yung maging opinion ko doon. Pakialam mo ba? Ikaw chismusa ka na, pakialamera ka pa, dagdagera ka pa sa mga usapin, sa mga kwento-kwento. Ikaw hasa ha? Pag-isipan mo muna bago ka mag-content, huwag kang magpaniwala sa mga sumbong-sumbong sa'yo at sa mga chismis lang. Bago mo i-content yung tao para hindi ka mapapahiya. Wala kang alam sa kung anong meron sa amin at hindi kita kilala para himasukan mo ko. Kaya mag-isip ka, mas matanda ka kaysa sa akin, hindi ka ba nahihiya na supalpal ka ng mas bata sa'yo? Nakita mo lang yung pangalan ng mga tao na tumutulong sa YT ko. Pagbibintangan mo kaagad, huhusgahan mo kaagad. Makatao ba yung ginagawa mo na yan? Sige nga, hasa. Kaya bago ka mag-content sa isang tao at bago mo kalad ka rin sa social media mo, pag-aralan mo muna, i-analyze mo muna kung ano yung pinupunto ng tao na yon bago mo siya pagkikitaan dito sa social media. Katulad nito,
Hindi naman kita kilala. Who you? Para i-content mo ko dyan sa live mo. Para pag-usapan mo ko dyan, para mapagkitaan mo ko dyan. Ako hindi ako nagko-content basta-basta. Kung hindi ako unahan. Pero ikaw kasi klaseng babae ka, chismosa kang matanda ka. Hindi ka lang mapanghusga, mapanglait ka pa, gawa-gawa ka pa ng kwento, dinadagdagan mo pa. Na, sa'yo hasa. Hasain mo muna utak mo bago ka manghimasok sa buhay ng iba. Yung nunal mo, yan yung nangibabaw sa'yo sa pagkachismusa mo. So yun lang mga kabady, no? Hanggang doon lang yung reaction natin kasi mahaba pa yan. Ulit-ulit lang naman yung sinasabi niya eh. So yun lang mga kabady. At hindi ko alam na ako na din pala yung kinokontent ng mga antay dyan. Sige lang, i-content nyo lang ako dyan. Ako pag makita ko, sasagot lang din naman ako. Pero kung ano man yung mga binabato nyo sa akin, kung ano man masasagot ko, sana matanggap nyo din. Nasa totoo lang tayo. At ayoko makipagplastikan at ayoko ng paligoy-ligoy ng usapan. Kaya hasa, pag-isipan mo, magkasama kayo ni Hayat. Mas makunat pa sa pagkakahayat niya. Nagsama-sama kayong mga thunders dyan. Ang tatanda nyo na, puro pa kayo chismosa, mapanghusga pa sa kapwa nyo. Tapos ako babatuhin nyo, sasabihan mo na makatao pa ba yung ginagawa ko? Kayo, makatao pa ba yung ginagawa nyo sa mga tao na hindi nyo naman kilala? Naku!